Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Palang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Pastor Fernando Ding Espejo ng San Rafael Tabak Outreach, Montalban, Rizal. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, sa oras na to, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang araw na to. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa paksa na pag-uusapan namin ay madala po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about restoration. Ano po ba ang restoration? O sa Tagalog, pagpapanumbalik. Ayon po sa Biblia, ang kahulugan po ng restoration ay returning something to a former condition. Ibig sabihin, pagbabalik ng isang bagay sa dating kondisyon. Ang ating pong teksto na pag-uusapan po ngayon o babasahin ko ngayon ay tungkol sa Lucas chapter 15 verse 1 to 24 ng Magandang Balita version. Sabi po ng verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Ang verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibinigay niyo na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang mga bisyo, sa mga bisyo ang lahat niya at ang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yun, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho dito sa isang babuyan. And verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain halos, kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 17, ngunit na pag-isip-isip sa mga niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako ay namamatay dito sa gutom. And verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Verse 19, hindi po ako dapat tatawaging ama. Anak ninyo. Bilang na lamang ninyo ako isang sa inyong mga alila. And verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Verse 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bigisan ninyo suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Verse 23, katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Now kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Ano yung nakikita natin dito? The restoration, yung muling pagpapanumbalik, na noong una ang alibughang anak ay hiningi ang mana sa kanyang ama at pagkatapos ay lumayo. Pero dahil sa kagutuman, naalala niya na ang kanyang ama ay mga alila na hindi nagutom kailanman. Ano ibig sabihin nito? Kapatid, kapag wala ka sa Panginoon,
Kapag malayo ka sa Panginoon, mararanasan mo ang lahat ng kagutuman. Mararanasan mo ang lahat ng kasalatan. Mararanasan mo ang kawalan sa buhay. Kaya napaka-importante na anuman sitwasyon mo sa buhay, anuman ang meron ka ngayon, dapat lagi kang nakakonect at lagi kang nakakabit sa Panginoon Diyos dahil siya ang source ng lahat ng bagay na meron dito sa lupa. Ano po? Now, meron lang po akong bakit sa aking pagtatapos, meron po akong 5 bagay na nais pong ibigay sa inyo. So, yung una, kung mababasa na, makikita natin sa verse 15, chapter 15, verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na ang kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Ang paksa nga po natin ngayon ay restoration. Ano yung unang na-restore nung bumalik po ang alibughang anak sa kanyang ama? The first thing na na-restore, yung restoration of relationship. Na-restore po, nanumbalik po yung kanilang relasyon bilang ama at ina. Or rather, bilang ama at anak. No po? And the second restoration na nangyari is the restoration of joy. Kung napansin niyo po at nabasa at nasundan niyo ako, nung nakita ng ama ang kanyang anak, agad itong nilapitan ng ama at niyakap. Kung papansin niyo, hindi yung anak ang tumakbo sa ama yung ama ang tumakbo sa anak. Kaya makikita po natin dito, ano ang na-restore? Restoration of joy. Nanumbalik yung kagalakan sa ama. Ganun din po tayo, di ba? Yung mga anak natin na matagal na nawala dahil ng ibang bansa, di ba? Pagdating, niyayakap natin, hinahalikan to the point na umiiyak na tayo because there's a joy. There will be the restoration of joy. Ano po? And then the third one, ano po yung na-restore? Sabi po sa Lucas 15:22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bisan niyo siya. Suotan siya ng singsing at sandalyas. Ano po yung na-restore? The third restoration na nangyari is restoration of God's favor. Kapatid, habang tayo ay nasa Panginoon, lahat ng pabor, lahat ng biyaya, lahat ng nais mo, ibibigay ng Panginoon Diyos. Yan po yung restoration of God's favor. Number 4, ano po yung number 4 restoration na nakita natin dito in Lucas chapter 15 verse 23. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Number 4 is restoration of God's blessing. Grabe. Alam niyo kung bababasa niyo sa huling bahagi nito, nagselos nga yung kuya niya Kasi sabi ng kuya niya, Ama, iniwang ganyan. Kinuha yung kayamanan mo, yung kalahati. Nagbisyo yan, ng babae yan, ganito yan, ganyan. Tapos siya, ako yung matagal mo nang nakasama, hindi mo man lang ako pinagkatayo ng matabang guya. Samantalang siya ay malayo, ikaw ay halos na wala ang respeto sa iyo. Pero pinakain mo siya ng matabang guya. Kapatid, ang Diyos natin, hindi tinitingnan ko ano ka. Ang tinitingnan niya ay yung bumalik ka sa Kanya. Ang tinitingnan niya yung puso mo na nagbabalik loob sa Kanya. Kaya kapatid, kung ikaw ito, this is the time na manumbalik ka na sa Panginoon. No po? And last, restoration. Sabi po sa Lucas 15:24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwan. Ano po yung panglima na na-restore? Restoration of new life. Apo, nagkaroon ng bagong buhay. Nagkaroon ng bagong sigla. Kapatid, tayo din, minsan o kadalasan, nawawala tayo o umihiwalay tayo sa Panginoon Diyos. Nawawala tayo sa Panginoon Diyos. At kapag ikaw ay nawala sa presensya ng Panginoon Diyos, mawawala din yung 5 bagay na ito. Pero, kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, lahat ng 5 nabanggit ko, mararanasan mo. Restoration of relationship, restoration of joy, restoration of God's favor, restoration of God's blessing, and restoration of new life.
Yan lamang po mga kapatid. Maraming salamat and God bless us all.